Dear Kuya Berto, itago niyo na lang po ako sa pangalang Lonlon. Isa po akong construction worker na taga Iloilo. Hindi po ako naniniwala nun sa mga aswang o kung ano paman sa mga kapabalaghan hanggang dumating ang isang pangyayaring hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, ay hindi ko pa rin makalimutan. Taong 2016 po noon, umuwi ako ng probinsya namin sa San Joaquin para alagaan ang lola ko na nagkasakit. Lumang-luma na ang bahay namin sa probinsya. Kahoy, yung pangkaraniwang bahay sa probinsya, malayo sa kalsada, madalang ang taong dumadaan at sa likod ay kakahuyan. Sa araw tahimik lang ang lugar, pero sa pagsapit ng gabi, hindi ko maintindihan, biglang may takot akong naramdaman. Unang gabi ko pa lang po doon, may napansin akong kakaiba. Habang pinagluluto ko si Lola ng uulamin namin, napansin kong parang may kumakalos ko sa labas ng bahay. Akala ko pusa lang, pero nang sumilip ako sa bintana, may anino kong nakitang dumaan sa tapat ng bintana. Sabi ni Lola, "Huwag kang masyadong sisilip dyan paggabi. May gumagala dito minsan. Isara mo nga yung bintana. Ilak mo na lahat kasi madilim na." Natawa ako. "Ano yan, Lola? Aswang? Huwag kang magbiro." Pero seryoso ang mukha niya. "Hindi biro, Lonlon. Pag may narinig kang kumakaluskos o kahit iyak ng bata sa labas, huwag mong lalapitan. Huwag mong bubuksan ang pinto, maging ang mga bintana natin." Yon ang kapiling-pilinan ni Lola. Pagkatapos namin kumain, ay naghanda na kami agad sa pagtulog. Halos kahiga ko pa lamang ay may narinig akong iyak ng sanggol sa labas. Mahina sa una pero palakas ng palakas. Napatayo ako. Naalala ko yung bili ni Lola na wag akong lalapit o wag akong magbubukas ng pinto kapag may narinig akong umiiyak na sanggol sa labas ng bahay. Sobra ang takot na naramdaman ko ng oras na yon, pero nanaig pa din sa akin ang awa. Paano kung totoong bata yun na iniwan ng magulang sa labas ng bahay? At dahil sa pagtatalo ng isip ko kung lalabasin ko ba o hindi, nagdesisyon akong lumabas ng bahay nang hindi alam ni Lola. Dahan-dahan akong kumilos papunta sa pinto. Wala akong dalang ilaw kundi ang flashlight lamang ng aking cellphone. At nang buksan ko ang pinto, sumalubong sa akin ang malamig na hangin. Pero ang pinagtataka ko, bigla na lang nawala ang iyak ng sanggol na naririnig ko kanina. Sobrang dilim sa labas ng bahay namin sa probinsya at halos sa ilaw lang ng cellphone ako kumukuha ng liwanag. Maya-maya pa ay may biglang kumalaskos sa may bandang likod ng bahay. Sinundan ko ang tunog kung saan nanggagaling iyon. Dahan-dahan akong naglakad at habang papalapit ako sa likod ng bahay, bigla na lang bumaho ang simoy ng hangin, Kuya Berto. Napakabaho, napakasangsang na para bang amoy ng nabubulok na karne ng hayop. Halos bumaliktad ang sikmura ko sa amoy, Kuya Berto. At pagbaling ng tingin ko sa bandang puno ng mangga, pagtama ng ilaw ng cellphone ko sa isang sanga nito, halos himatayin ako. Hindi ako makagalaw sa nakita ko.
Isang nilalang na nakasabit sa puno, mahaba ang tenga, may malalaking pakpak, hati ang katawan niya, nakalaylay ang bituka niya, Kuya Berto. May mahahabang pangil at halos nakaluwa na ang pulang-pula niyang mga mata. Ang haba ng dila niya, Kuya Berto, at ang mas nakakatakot ay nung biglang tumingin siya sa akin at nakita niya ako. Halos humiwalay ang kaluluwa ko sa pagkaripas ng takbo pabalik sa loob ng bahay. Agad kong ipinaatlak ang pintuan at inikutan lahat ng bintana kung maayos ang pagkakasara. Takot na takot ako, Kuya Berto. Subalit maya-maya pa ay biglang may kumalabog ng malakas sa bubungan ng bahay namin. At sa ingay ng pagkakakalabog ay nagising si Lola. At mula sa kwarto niya ay narinig ko si Lola na sumisigaw. "Huwag kang lalabas, Lonlon. Huwag kang lalapit sa bintana at pinto. Aswang yang nasa bubungan natin." Agad ako nagpunta sa kusina, Kuya Berto. Kinuha ko ang bawang at sa kamalasan ay halos wala na pala kaming asin. Dasal ako ng dasal buong magdamag. Buti na lang at naisara ko agad ng mabuti ang pinto at ang mga bintana. Tumingin ako sa orasan at laking pasalamat ko na mag-uumaga na pala. Bigla akong nakaramdam ng kapayapaan dahil kahit papaano malapit nang magliwanag. Hanggang sa narinig ko na lumipad na papalayo ang aswang. Biglang tumahimik ang paligid. Tanging tibok ng puso ko at malalim kong paghinga ang naiwang tunog sa paligid. Pagsapit ng liwanag, kahit na may araw na ay labis pa rin ang takot na nararamdaman ko. Unti-unti kong binuksan ang pinto. Agad akong pumunta sa likod bahay kung saan ko nakita ang aswang kagabi. May mga patak ng dugo, Kuya Berto, sa ilalim ng punong mangga. Pero walang bangkay, walang hayop, walang tao. Nalaman ko na lang na ang mga manok at kambing sa kabilang bahay daw ay nangamatay. Walang laman loob, walang puso, walang atay. Kinuha ng aswang. Sabi ng lola ko at ng mga matatanda sa probinsya, hindi daw pangkaraniwang aswang ang nakita ko. Isa daw itong manananggal, Kuya Berto. Noon pa daw may ganon sa probinsya pero matagal na daw nawala ito, kaya inisip ng matatanda na baka namatay na ito, kaya laking takot nila sa binalita ko kung pangyayari kagabi. At noong umaga rin yon, Kuya Berto, bago magtanghali ay pinabalik na ako ni Lola sa Maynila. Wag na daw ako uli magpalipas ng gabi doon. Baka daw kasi bumalik ang aswang mamayang gabi dahil nakita ko siya. Hindi naging madali ang desisyon ko dahil nga kaya ako naroroon para alagaan si Lola. Pinilit ko naman siya isama sa Maynila. Kaya lang ayaw niya. Okay na daw siya. Malakas na dahil nakita niya daw ako. Magaling na daw siya. Subalit ilang araw lang ang lumipas pagkatapos kong bumalik sa Manila. Nakatanggap ako ng tawag mula sa kapitbahay namin sa probinsya. Namatay na daw si Lola. Ayon sa investigasyon, namatay si Lola sa atake sa puso. Pero ang pinagtataka ng mga investigador, sa labi ni Lola, parang may kinatakutan daw siya. Kaya inatake sa puso. Pag-uwi ko sa probinsya, para kunin ang bangkay ni Lola para ipakremate at doon ilibing sa Manila, nakita ko sa mismong tapat ng papag na hinihigaan ni Lola ay butas ang bubungan at may bahid ng dugo sa ilalim ng kumot ni Lola. Hanggang ngayon, hindi pa din ako kumbinsido na inatake si Lola sa puso kaya siya namatay.